Bagong lipat lang, ang biyenan kong sina Mama Lourdes at Papa Ben. Kinabukasan, biglang balita ni Bernard. Ang asawa ko. Naalis siya pa Eropa. Nang 4 na taon at ako raw ang bahala sa magulang niya. Agad kong pinasara ang 6 na credit card at nag-file ng divorce. Nang bumalik siya, halos atakihin siya sa gulat. Amoy adobo pa ang hapunan kagabi. Masuyong sinubuan ako ni Bernard. At nakangiti siyang nakpakita ngang pagmamahal sa magulang niya. Pero paglipas lang ng isang gabi, ang ngiting iyon ay naging isang malamig na maskara na nakakatakot. Sa likod ng muha ng pamilyang ito, anong malupit na plano ang itinatago ng lalaking iyon? 3 taon na kaming kasal ni Bernard. Sa matang ibang tao, kami ang perpektong mag-asawa. Ako ay isang senior manager sa media at marketing. Busi sa trabaho pero matatag ang kita. Si Bernard naman ay may imahe ang isang matagumpay at disenteng tao. Ang malaking condominium unit na tinitirhan namin ay halos mula sa ipon ng nanay ko. Kasama pa ang sarili kong ipon noong dalaga pa ako. Sa loob ng 3 taon. Buong puso akong nag-alaga sa bahay na ito. Nag-aakalang napili ko ang tamang lalaki para maging sandigan habang buhay. Ngunit bigla na lang dumating ang pagsubok. Nang walang anumang babala, isang Biyernes na pon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bernard. Sumunod sa kanya sina Mama Lourdes at Papa Ben. May dala-dalang mga maleta, bag, at sako-sakong gamit mula sa probinsya. Nakangiti siya at sinabi na masama raw ang panahon sa probinsya at madalas makasakit ang magulang niya. Kaya nagdesisyon siyang dalhin ang mga ito sa siyudad para mas maalagaan namin. Nagulat ako dahil hindi niya man lang ako kinausap tungkol dito. Pero bilang isang manugang, nginisiyan ko pa rin sila. Nilinis ko ang sala. Inayos ang tulugan. At pumunta sa palengke para maglutong masarap na hapunan para sa biyenan ko. Ang perpektong plano ni Bernard ay tuluyang nabunyak kinabukasan. Habang nag-aalmusal ang buong pamilya, bumahing si Bernard at nagpanggap na seryoso at malungkot. Ibinigay niya ang balita na nagdesisyon ang management ng kumpanya na ipadala siya sa Europe para pamunuan ang isang mahalagang proyekto. Ang misyon ay tatagal na 4 na taon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Bumuntong hininga. At bilin sa akin na alagaan ko ang mga magulang niya. Maging masunurin. At panatilihing maayos ang bahay habang wala siya. Ang magabiyenan ko naman ay nakisali. Pinupuri ang kanilang anak dahil sa galing niya at tiwala ng kumpanya. Pagkatapos, sinabihan nila ako na gampanan ko ang aking tungkulin bilang manugang upang si Bernard ay makapagtrabaho ng walang alalahanin. Sa sandaling iyon, sinabi ng aking sixth sense na mayroong mali. Sobrang nakatawan ang lahat, dinadala ang mga magulang niya noong isang araw. Tapos kinabukasan, alis agad siya patungong ibang bansa ng 4 na taon. At ipinasa ang lahat ng responsibilidad sa kanyang asawa. Bagamat libu-libong katanungan ang umikot sa aking isipan, pinanatili ko ang aking kalmado. Nang gumit at sumang-ayon. Ako mismo ang naumanuho para ihatid si Bernard sa International Airport sa departure area. Niyakap niya ako at gumanap bilang isang asawang nalulungkot. Tumango ako bilang paalam. At pinanot ang kanyang anino na nawala sa likod ng security gate. Pakbalik ko sa kotse. Nawala agad ang ngiti sa aking labi. Agad kong kinuha ang telepono at tinawagan si Attorney De La Cruz. Isang dating kaibigan at napakasanay na abogado sa mga kaso enega pamilya at kasal. Malinaw kong sinabi ang bawat salita. Humihiling kay Attorney De La Cruz na agad ihanda ang divorce papers at simulan ang pagkalap ng ebidensya tungkol sa aming pinaksamang ari-arian.
Hindi lang iyon. Tumawag din ako sa hotline ng bangko. Sa loop ngang 3 taon. Dahil sa tiwala ko kay Bernard. Binuksan ko at ibinigay sa kanya ang 6 na high-limit credit card. Lahat iyon ay direktang konektado sa aking personal account. Agad kong hiniling sa bank employee na i-block ang lahat ng 6 na credit card. Matapos makumpleto ang pag-block ng card. Hiniling ko sa bangko na ipadala sa akin ang statement ng magagastos sa huling 6 na buwan. Nang makita ko ang mga numerong lumabas sa screen ng telepono. Humikpit ang aking dibdib. Sumunod ay matinding galit, hindi hinamit ni Bernard ang pera para sa trabaho. Tulad ng lagi niyang sinasabi, maraming malalaking bayarin sa mga luxury fashion store. Mamahaling bag ng babay, high-end cosmetics, at maging sa mga mamahaling restaurant ang patuloy na lumabas. Ang mga bagay na iyon ay tiyak na hindi para sa akin. At lalong hindi para sa aking mga biyenan sa probinsya. Ang matinding panloloko ng asawa ko ay nagsimulang magpakita ang maunang palatandaan matapos ayusin ang problema sa bangko. Naumain ho ako pabalik sa aming condominium. Pakpasok ko pa lang sa pinto. Bumungat sa akin ang isang hindi kapani-paniwalang kalat. Wala pa akong ilang oras na nawawala. Ang malinis kong sala ay naging parang palaruan. Nakalalatag ang mabalat ng butong pakwan sa mesa at sasahi na kahoy. Ang TV ay nasa pinakamalakas na volume. Nakakalat ang mabasurangang kendi malapit sa sofa. Ang mabiyenan ko ay nakaupo. Nakataas ang magapaa habang nanonood ang TV. At nagbago agad. Ang kanilang ugali nang makita ako. Ang nanay ni Bernard ay nagtanong nang may pakasuplada. Sinisisi ako kung bakit ngayon lang ako umuwi. Hindi raw ako nagmamadali magluto ngang tanghalian para maghintay at magutom sila. Huminga ako ng malalim. Pinihilan ang halit na nakbabanta sumabog. At lumapit para patayin ang TV. Tumayo ako ng tuwid. Tumingin sa mata ng dalawa. At nagsalita ng malinaw at seryoso. Ipinahaya ko na mula ngayon. Dahil sa aking trabaho na magapon, limitado ang aking lakas. Kaya sila na ang bahala sa kanilang pagkain at pamumuhay sa bahay, agad kong itinatak ang 3 matitinding patakaran na dapat sundin. Una, sa pagkain. Kung sino ang gutom, siya ang magluluto at maglilinis. Pangalawa, walang sinuman ang pinapayagan pumasok sa aking kwarto. Pangatlo, dapat panatilihin ang kalinisan. At hindi na makakalat ng basura sa sahig tulad nito. Ang aking mga salita ay matatag. Walang puwang para sa anumang pag-alinlangan. Ang aking mabiyenan ay nagulantang. At halata ang galit sa kanilang mukha. Ngunit sa aking matikas na tindig at matalim na tingin. Nanahimik sila. Bumulong ilang salita. At tumalikot. Kinagabihan, naghalftay ako sa trabaho para makipagkita kay Attorney de la Cruz sa opisina. Ang mga dokumento na inilapak ni Attorney de la Cruz sa mesa ay parang isang malamig na sampal sa aking mukha. Ibinunyag ni Attorney de la Cruz ang isang nakakagulat na balita. Ang buong 3 milyong piso sa joint savings account. Ang pawis at hirap ko sa loop ngang ilang taon. Ay palihim na inalis ni Bernard 1 buwan na ang nakakaraan. Ang patutunguhan ng malaking halaga ay ang account ng isang batang babay na nangangalang Claire. Ang basic investigation file ay nagpakita na si Claire ay 25 taong gulang at dating intern na nagtatrabaho sa ilalim ni Bernard sa kanyang kumpanya. Napakatahimik ko. Nanakit ang ilong ko ngunit. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas. Ang pagtataksil ay plinano ng sobrang detalyado. Sobrang walang awa. Ang taong tinatawag kong asawa ay ginamit ang sarili kong pera para pondohan ang kanyang kabit. Pagkatapos ay dinala pa ang kanyang mamagulang para maging panakip butas.
Ginapos ako bilang tagapaglingkod. At binigyan siya nga pagkakataon na tumakas para kumpirmahin ang huling pirasong katotohanan. Pagalis sa opisina e neg-abogado. Dumiretso ako sa kumpanya ni Bernard. Sa pamamagitan, nega-aking mega koneksyon sa industriya. Madali akong nakakuha ng maikling appointment kay Vice President De La Rosa, ang direktang pinuno NHR at Project Department. Nang magtanong ako ng may kaunting pagka-inosente tungkol sa schedule ngang proyekto sa Europe upang ihanda ang magamit na ipapadala sa aking asawa. Tumingin sa akin si Vice President De La Rosa ng may matinding pagtataka. Ngumiti siya. At tiyak na sinabi na wala raw kasalukuyang proyekto ang kumpanya sa Europe. Ang asawa kong si Bernard ay nag-file lang long-term unpaid leave dahil sa isang mahalagang issue ngang pamilya na kailangan ayusin. At wala raw siyang anumang business trip sa ibang bansa. Paglabas ko sa gate ng kumpanya, nagsimulang umitim ang kalangitan ng siyudad. Senyales ang pagdating ang malakas na ulan. Lahat ay naging malinaw na. Walang Europe. Walang mahalagang proyekto. Kundi isang kasuklam-suklam na dula upang ubusin ang aking ari-arian at lakas. Ngumiti akong malamig. Kung gusto niyang maglaro en ganitong kalupit, ipapakita ko sa kanya ang halagang pagtataksil sa laban na ito. Kailangan kong hayaan silang umalis na walang-wala. Kinabukasan ng umaga, habang abala ako sa pag-apruba ng plano ng komunikasyon sa kumpanya, biglang tumunok ang telepono sa aking mesa. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng tumatawag ang biyenan kong si Mama Lourdes. Nang sagutin ko, agad na umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Nagreklamo ng malakas. Inutusan niya akong maklif agad sa trabaho. Tumawag ng taxi at umuwi para dalhin ang biyenan kong si Papa Ben sa ospital. Nagreklamo siya na inatake raw si Papa Ben ng high blood pressure. Nahihilo. At hindi makatayo. At nasa kritikal na kondisyon. Kung ang dating mahina kong sarili, 3 araw na ang nakakaraan. Siguradong magpapanik ako. Iwan ang lahat ng trabaho para tumakbo at magsilbi. Ngunit ngayon, malinaw at malamig ang aking isip. Sinagot ko siya ng malinaw, kalmado, at matatag. Direkta kong sinabi na abala ako sa isang napakahalagang meeting ng kumpanya. At hindi ko pwedeng iwanan. Kung kritikal talaga ang kalagayan ni Papa Ben, tatawag ako ang ambulansya para sunduin sila. Mas ligtas iyon nagalibulibong beses kaysa hintayin akong umuwi. Pagkatapos kong magsalita, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magreakto magalit. Agad kong ibinaba ang telepono at tumawag ng ambulansya gaya ngang ipinangako ko. Alam kong isa lang iyon sa magimik niya para subukan ang aking pagiging masunurin bilang manugang at para takutin akong gampanan ang aking tungkulin bilang libreng katulong. Tanghali nun, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa aking matalik na kaibigan mula kolehiyo. Si V, na may kalakip, na sunod-sunod na malinaw na larawan. Nasa Saigon si V para sa isang business trip at nakataong nasa domestic airport. Ang nilalaman ng mensahe ni V ang nakbunyak ng lahat ng huling piraso ng pagtataksil. Sumulat si Fingang isang napakaikling linya. Tingnan mo kung sino ang nasa airport. Naga-honeymoon sa larawan. Si Bernard ay nakasuot ng mamahaling branded shirt na binili ko bilang regalo sa kanyang kaarawan. Noong nakaraang taon, mahigpit na nakayakap sa bewang ng isang napakabatang babae. Nakangiti habang papasok sa boarding gate patungong Palawan. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Claire. Ang dating interna umubos ng 3 milyong piso ng aking pawis at dugo. Pakalipas ng 1 oras, tumawag si Fee. At ang boses niya
ay punong galit para sa akin. Ikinuwento ni Vina habang nakaupo siya sa waiting area ng business class. Nakataon, siyang nakaupo sa likod ng makasintahan. Sa pamamagitan ng matatamis na salita at pangako ni Bernard. Malinaw na narinig ni Vina si Claire ay 2 buwang buntis sa anak nito. Malakas na ipinangako ni Bernard na ang biyahe sa Palawan at ang 5-star hotel stay ay para raw sa ikabubuti ngang mag-ina. Binalaan niya si Claire na alagaan ang kalusugan para ipanganak ang isang lalaki na magpapatuloy ni kanyang angkan. Pagkatapos marinig ang tawag. Ang apoy ngang put sa akin ay biglang naging isang malamig na yelo. Isang nakakapanindik balahibong pagiging kalmado ang bumalot sa buong isip ko. Agad kong tinawagan si Attorney de la Cruz. Hiniling ko sa kanya na agad ipatupad ang pinakamahigpit na legal na proseso. Iyon ay ang mag-file ng petisyon sa korte para sa emergency temporary measure. Humihiling ng payelo sa lahat ng ari-arian. Pagyalo sa milyones na halagang kotse. Pag-block sa lahat ng bank accounts. At pagbabawal sa lahat ng financial transactions ni Bernard upang mabilis na aprubahan ng korte at ayon sa proseso. Sumang-ayon ako na gamitin ang condominium unit na nakapangalan sa akin bilang collateral para sa kahilingang itong pagyelo. Ang una kong kontratake ay opisyal na nagsimula. Diretsong tinamaan ang pinakamalaking kahinaan nga taong nagtaksil. Iyon ay ang pera. Ang kautusan ng korte para sa pagyelo nga, ari-arian ay inilabas ng napakabilis salamat sa interbensyon at matalinong pahawak ni Attorney de la Cruz. Kasama ang matitinding ebidensya na ibinigay ko. Mula sa sandaling naging epektibo ang desisyon. Opisyal na naging isang walang-wala si Bernard sa papeles. Lahat ng kanyang personal bank accounts ay ganap na na-freeze na sistema. Lahat ng cash withdrawals, transfers, o card payments ay direktang tinanggihan ng bangko. Kasunod nito, ang malalaking utang mula sa kanyang black credit card at ang mga interest sa pagbabayad ng kotse ay sabay-sabay na sumapit. Ang due date ng walang pera na may pasok para bayaran. Ang pekeng mayayamang financial network na pinagsikapan niyang itayo. Nabatay sa panloloko sa akin, ay bumaksak ng tuluyan, sa lang isang maikling araw, huling bahagi ngang hapon nun. Humiram ako ng malit na delivery truck mula sa isang moving service at buong lakas na bumalik sa sarili kong kondominium. Ang mabiyenan ko ay nakaupo. Nagdidinar. Nakataas ang mapa nang makita akong kasama ang ilang malalakas na naglilinis. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi ko pinansin ang kanilang pagsuplada. Diretso akong pumasok sa kwarto at kalmadong inimpaka ang lahat na aking damit. Mamahaling alahas. At personal na dokumento sa maleta. Nang matapos kong impake ang lahat ng mahalagang personal na gamit, hinila ko ang malaking maleta sa gitnang sala. Tumayo ng tuwid. At hinarap ang aking mabiyenan. Malakas na ipinukpok ng nanay ni Bernard ang mga chopstick sa hapagkainan. At galit na sinigawan ako. Tinatanong kung anong kalokohan ang ginagawa ko sa pag-impake ng gamit. At kung balak ko bang umalis ang bahay, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang tingin ay kasing talim ngang labaha. At kinuha mula sa aking bag ang isang notis na humihiling sa kanilang umalis ng bahay at idinikit ito ng mahinahon sa salamin ng mesa. Nagsalita ako ng malamig. Malinaw. At bawat salita ay maliwanag. Ipinahayag ko sa kanilang dalawa na ang kanilang mahal na anak ay hindi pala nagtatrabaho sa Europe gaya ng kanyang sinabi. Siya ay lumalabag sa batas ng pamilya at kasal. Dala ang aking 3 milyong pisong ipon upang makipagdate sa kanyang buntis na kabit sa isang resort sa Palawan. Ang bahay na ito ay halos mula sa perang aking mga magulang na binigay sa akin. Ngayon, naghahanda akong mag-file na divorce sa court.
Kaya hinihiling ko sa inyong dalawa na ayusin ang inyong mga gamit at umalis sa aking bahay sa loob ng 3 araw. Galit na tumayo si Papa Ben. Itinuro ako sa mukha. At pinagalitan, sinisiraan mo ako na isang masamang babae. Naglakas loob kang magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa aking anak. At sinisira ang reputasyon ng aming pamilya. Hindi ko na sinayang ang aking oras sa pakikipagtalo. Direkta kong kinuha ang grupong makolored photos na kinunan ni V sa airport at isa-isang inihagis sa mesa sa harap nila sa mga larawan. Ang kanilang anak ay nakayakap at humahalik sa kanyang batang kabit sa isang napaka-indecent at walang hiya na paraan. Ang aking mabiyenan ay namutla. Ang kanilang mukha ay nagbago mula sa mapula patungo sa maputla. Nag-alangan na tumingin sa isa't isa nang hindi makapagbigay ng anumang pagdadahilan sa kasuklam-suklam na ginawa ng kanilang anak bago ako lumabas. Kumuha ako ng makapal na sobre at inilagay ito ng mayos. Sa tabi ng grupo ng larawan, malakas kong sinabi na ito ay onbesh. ₱10 na ibinibigay ko sa kanilang dalawa upang tustusan ang kanilang pagkain at tirahan sa susunod na 3 araw at upang makabili ng bus ticket pauwi sa probinsya pagkatapos ng 3 araw. Kung pilit pa rin silang hindi alis, agad akong tatawag sa mga awtoridad para pilitin silang lumabas ng bahay. Paalam. Mga lolo't lola. Pagkatapos magsalita, matigas akong tumalikod at umalis. Ang tunong pagsarang pinto ay malakas. Ang tunok na iyon ang tuluyang pumutol sa huling koneksyon sa pagitan ko at ni walang awang pamilyang iyon. Nang gabing iyon, lumipat ako sa isang maliit na apartment na sarili kong binili bago pa ako ikasal, nakahiga sa pamilyar na kama. Nilalanghap ang amoy ng kapayapaan at kalayaan. Alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ngunit sa aking masusing pakahanda, hawak ko na ang tiyak na panalo. Gaya inaasahan ko. Hindi basta-basta susuko ang pamilya, ng asawa ko. Maaga pa lang Lunes na umaga. Habang ako ay nasa lobby ng kumpanya at nakikipag-ugnayan sa design department. Malakas na binuksan ang tempered glass door. At pumasok ang biyenan kong si Mama Lourdes. Na may mukhang galit na galit. Hindi niya pinansin ang sinuman. Tumayo siya sa gitna ng busy lobby na maraming empleyado at customer. At nagsimulang sumiga at magingay. Malakas niyang inakusahan ako na isang walang galang na manugang. Isang masama at tusong babae na nakbabalak sakupin ang ari-arian ng pamilya ng asawa at walang awang pinalayas ang mga biyenan. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Na umakit sa mausisang tingin ng dose-dose ng empleyado at customer ang ilang security guards ng kumpanya. Nang makita ang tensyonadong sitwasyon, ay mabilis na lumapit upang paalisin siya. Ngunit itinaas ko ang aking kamay upang senyalesan silang huminto. Inayos ko ang aking blazer. Kalmado. At lumapit upang harapin ang aking biyenan. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata na nagliliyap sa galit. At ngumiti ng mapait, nagsalita ako ng malinaw at matatag. Tinitiyak na ang bawat salita ay maririnig ng malinaw ng lahat ng nakapaligid. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na lagi niyang bulak na itinatago. Ang kanyang mahal na anak. Ang taong lagi niyang ipinagmamalaki na matagumpay at mahusay. Ay, isa lamang taong may maliit na sahod at mahina ang kakayahan. Sa loob ng 3 taon. Umaasa siya sa aking pera. Sobra siyang masama. Palihim niyang kinuha ang aking 3 milyong pisong ipon. At ginamit ang perang iyon para sustentuhan ang isang batang babae. Ngayon, habang nakakalat siya ang gulo dito para protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay
nakayakap sa kanyang buntis na kabit sa isang marangyang resort sa Palawan. Na may presyong kirmebesh. 000 pesos kada gabi. Ang prang iyon ay mula sa aking pawis at dugo. Formal nang ipinag-freeze ng korte ang lahat ng ari-arian niya. Kung patuloy siyang makakalat ng gulo at sisirain ang aking reputasyon sa aking trabaho, agad akong tatawag ng pulis para ipatupat ang arrest warrant sa kanya dahil sa panggugulo, sa kaayusan ng publiko, at paninirang puri, nang marinig ang matitinding salita at ang malinaw na mga numero na inihayag sa harap ng lahat. Nagulantang ang biyenan kong si Mama Lourdes. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa mapula patungo sa maputla, at ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita ng anumang pakontra. Ang mapanuyang tingin at bulungan ng matao sa paligid ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang pakmamayabang dahil alam niyang talo siya at napahiya. Yumuko siya. Mabilis na tumalikot at tahimik na lumabas niya pinto. Hindi na lumingon. Matapos ayusin ang problema sa maingay na biyenan, bumalik ako sa aking opisina at sinimulan ang susunod na hakbangang aking plano. Tumawag ako sa HR manager ng kumpanya ni Bernard. Gamit ang aking pangalan bilang kanyang asawa na nangangailangan ng agarang kontak tungkol sa ilang lumang insurance procedures, upang magalang na humiling ng profile ni Claire. Ang intern, hindi pa lumipas ang 15 minuto. Ang landline number nga magulang ni Claire sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Bicol ay nasa aking kamay na. Kinuha ko ang telepono at idinyal ang numero. Ang boses sa kabilang linya ay isang lalaking nasa edad, na may malalim at simpleng boses. Nanachili akong gikaumado. Magalang. Ngunit napakatalas. Magalang akong bumati at nagpakilala bilang si Hannah, ang legal na asawa ni Bernard. Tumawag ako para ipaalam sa pamilya ang isang mahalagang katotohanan. Ang kanilang anak ay nakikipagrelasyon at buntis sa aking asawa. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang malaman ngayon ay ang lahat ng bank accounts at ari-arian ni Bernard ay na-freeze ng korte. Wala siyang pera ngayon at may malaking utang mula sa black credit card at sa bangko. Pinayuhan ko silang tawagan agad ang kanilang anak. At sabihin sa kanya na magising na. Baka pagkatapos ay kailangan niyang magbayad ng utang para sa isang scammer. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon sa kabilang linya. Agad kong ibinaba ang telepono. Ang hakbang na ito ay tumama sa pinakamalaking takot ng mga magulang sa probinsya. Takot sila sa tsismis. Takot sa bigat ng utang. At tiyak na pakatapos ngang tawag na ito, magpapanik ang kanilang pamilya at tatawagan ang kanilang mahal na anak para tanungin. Ang huling sandigan ng kabit ay ganap ng nawasak ko, eksaktong neha hunoy umaka ng Miyerkules. Mula nang ibigay ko ang ultimatum. Lumabas ako sa pintuan ng condominium unit kasama si Attorney De La Cruz at mga kinatawan ng autoridad. Ang bumungat sa akin ay nakakatawa. Ngunit inaasahan ko na ang mabiyenan ko ay hindi man lang nag-impake ang anumang gamit. Sa halip, tumawag pa silang ilang kamag-anak, kasama na ang tiyuhin, tiyahin, at isang pinsan mula sa probinsya na handa sila at nakatayo sa harap ng pintong bahay. Nang makita nila akong papalapit, agad na naghahawak ng bawang ang mga kamag-anak at sinimulang pintasan ako ng matitinding salita. Pinagsalitaan nila ako na isang walang puso at walang utang na loob na manugang. Na may kaunting pera lang ay minamalit ang pamilya ang asawa. At pinalayas ang mga biyenan sa isang estrangherong siyudad, hindi ako nakipagtalo o nagalit. Tahimik akong umatras ng isang hakbang. Nagbigay ng sapat na espasyo upang makitang lahat ang aking ilalabas. Mula sa kanyang briefcase. Kinuha ni Attorney De La Cruz
ang isang makapal na folder. Lumapit akong isang hakbang. At malakas na nagsalita upang mapatahimik ang lahat ng ingay. Malinaw kong ipinahayag na ang apartment na ito ay nakapangalan lang sa akin. Ang pera para sa bahay ay direkta kong natanggap mula sa aking nanay. Na may malinaw na bank statement. Ang inyong anak ay hindi nag-ambag ng isang sentimo. Bukod doon, palihim pa niyang kinukuha ang pinaksamang ari-arian para gastusan ang kanyang kabit. Direkta kong itinas ang emergency asset freeze order mula sa Regional Trial Court na may pulang selyo. Kasama ang seryeeng past due notices mula sa bangko na direktang ipinadala kay Bernard. Tiningnan ko ang mga kamag-anak at may hamon sa aking boses. Kung labis ninyo, siyang kinakawawa. At kinakawawa ang kanyang mga magulang. Kung gayon, gamitin ninyo ang sarili ninyong para upang bayaran ang bilyones na utang. Capital Adentias. Na nakabitin sa ulo ng inyong pamangkin. Malaya kayong alagaan sila. Handa akong ipasa ang karangalang ito sa inyo. Ang aking matatak na pahayag. Kasama ang matitinding legal na dokumento. Oy ogod nonog pakitong epekto. Ang makamag-anak na kanina'y matigas ang mukha ay ngayon ni nakatulala sa mga abiso ng utang na may nakakatakot na halaga. Namutla sila sa takot na madamay. Takot na malagay sa malaking utang na iyon. Hindi na nila kinailangan magsalitaan. Automatiko silang umiiwas sa tingin ng gabiyanan kong humihingi ng tulong. Ang isa'y umatras. Ang isa'y tumalikod. At lihim na naktungo sa elevator. Ang kanilang pagiging masigasik na ipagtanggol ang kanilang kamag-anak ay tuluyang nawala ng ang kanilang sariling kapakanan at bulsa ay nanganganib. Sa sandaling ito, ang kinatawan ng enforcement agency ay formal na nagsimulang gumawa sa seryoso at matatak na tonong batas. Malinaw na inihayag ng opisyal ng enforcement ang aking legal na pagmamay-ari sa kondominium. At kasabay nito, inutusan ang aking mga biyenan na agad na ilabas ang lahat ng kanilang personal na gamit mula sa lugar na ito ngayong umaga, sa harap ng matigas na pagpapatupat ng batas. Wala nang nagawa ang aking mabiyenan kundi tanggapin ang sitwasyon. Ang biyenan kong si Papa Ben ay namutla, pinilit luno kinanggalit, at tahimik na pumasok sa kwarto. Mabilis na inilagay ang mga damit sa malumang sako. Si Mama Lourdes naman ay umiyak nang husto habang sinisisi ang langit sa kawalang katarungan. Ngunit mabilis pa ring nag-impake ng gamit dahil sa takot na i-record ng enforcement officers at itapon ang kanilang mga gamit sa koridor. Nakatayo ako. Nakapamulsa. Nakasandal sa bintanang sala. Malamig na tinitiknan sila habang iniimpake ang bawat gamit. Maingat akong tumawag na ng delivery truck na nakaparada sa lobby ng kondominium. Nang may pasok ang huling sako gamit sa truck, inutusan ko ang driver na ihatid sila sa isang murang inn na nakatago sa isang makitid at maingay na eskinita na moyamag sa labas NG Ciudad. Binayaran ko ang may-ari ng eksaktong 3 araw na rental fee. Wala nang sobra. Bago ako sumakay no taxi. Nagbigay akong walang emosyon na tingin sa 2 taon na nakatayo. Nangingini. Sa gitna ngang kanilang makalat sa harap ngang sirangin. Malakas kong sinabi ang huling salita, ito ang huling kabutihan na ibinigay ko sa pamilyang ito. Mula ngayon. Anuman ang mangyari. Mayaman man o mahirap. Busog man o gutom. Tawagan ninyo ang inyong mahal na anak. Naabala sa pagbabakasyon sa Palawan para ayusin ang mga bagay. Tinatapos ko na ang lahat NG responsibilidad. Pagkatapos magsalita, sumakay ako sa kotse. Izinara ang pinto at tuluyang iniwan ang traidor na lalaki na nalulunot sa matinding pagsisisi. Ang aking bahay ay sa wakas malinis na mula sa mga hindi kailangang basura.
Ang aking tawag sa Bicol ay nakdulot ng isang tunay na lindol sa pamilya ngang Batang Kabit. Ang kanyang mga magulang sa probinsya ay tiyak na nagalit. Tumawag at pinagalitan ang kanilang anak ng matindi. Ang resulta ng psychological blow na iyon ay mas mabilis kaysa sa inasahan ko. Umaka ng Huwebes. Mula nang umalis si Bernard na dala ang kanyang maleta para sa pekeng business trip sa Europe, nakatanggap akong mahabang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakpadala ay nakpakilalang si Claire. At buong puso niyang hiniling sa akin na bigyan siya ang pagkakataon na personal na makipakita upang humingi ng tawad. Sumang-ayon ako at nakipakita sa kanya sa isang tahimik na coffee shop na nakatago sa isang maliit na eskinita. Malayo sa sentro ngang siyudad upang maiwasan ang ingay. Eksakto sa oras ng aming usapan, lumito si Claire. Ibang-iba sa mayabang, masaya, at stylish na hitsura niya sa stolen photo sa airport na ipinadala ni Visa akin noong nakaraang araw. Ang babaeng nakaupo sa harap ko ngayon ay mukhang payat, maputla, at malungkot. Nakayuko si Claire. At ang kanyang payat na kamay ay nangingini habang inilalagay sa mesa ang isang leather bag na naglalaman nekpay susuta. 1,000 pesos na cash na nakabalot sa pahayagan. Ang kanyang buses ay malinaw ngunit puno na pagsisisi habang ikinukwento ang buong nakakahiya na nangyari sa Palawan. Lumabas na pagkatapos matanggap ang tawag na puno nga iyak at matitinding paninisi mula sa kanyang mamagulang sa probinsya. Nagula si Claire na napasok siya sa isang perpektong bitag sa halop ngang panahong iyon. Patuloy na niloko ni Bernard si Claire na siya raw ay isang mayamang at matagumpay na lalaki. At kasalukuyan niyang inaasikaso ang divorce papers sa isang masungit at masamang asawa upang siya ay legal na pakasalan. Ipinangako niya ang isang hinaharap na puno nga bulaklak. May bahay at kotse. Ngunit ang nakakahiya na katotohanan na ibinigay ko sa kanyang pamilya ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Claire. Nang malaman na ang taong kasama niya sa kama ay isang duwag na lalaki na ginamit ang pera ngang kanyang asawa para suportahan ang kanyang kabit at ngayon ay nalulubog sa utang. Agad na gumawa ngang malupit ngunit napaka-praktikal na desisyon si Claire. Habang abala si Bernard sa paglanggoy sa beach. Malakas na umaalon ang dagat. Tahimik na inimpake ni Claire ang kanyang personal na gamit. Sumakay siya ng taxi patungong Provincial Hospital sa lugar. At matatag na inalis ang buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Ganap na pinutol ang dugong konektado sa manloloko. Pagkatapos, bumalik si Claire sa hotel. Nag-check out. Blinok ang lahat ng contact methods ni Bernard. At bumili ng pinakamagang flight ticket. Tumakas pabalik sa kanyang probinsya. Ikinuwento pa ni Claire matapos lumabas si Bernard sa dagat at matuklasan na nawala ang kanyang kabit at lahat ng gamit. Labis siyang nataranta. Dinala niya ang kanyang black credit card sa reception counter upang bayaran ang mamahaling pamumuhay. Olok. At mahal na seafood sa loop ngang ilang araw. Ngunit ang lahat ng card ay nag-error. Tinanggihan ng machine ang transaction dahil na-freeze na ang bank system ayon sa utos ng korte. Walang ni isang sentimong cash sa kanyang bulsa. Pinagalitan si Bernard ng manager at security staff ng 5-star hotel. At pinalabas ng pinto ng may matinding, kahihiyan at pagkapahiya. Ang taong dating nagwawaldas ang pera na parang basura ay kinailangan pang magpakumbaba at tumawag sa kanyang magadating kaibigan para humiram ang ilang daang piso para makabili ang murang eroplano patungong Maynila, pakatapos makwento ni Claire. Tahimik kong itinulak ang baso ang tubig sa kanya. Kalmado kong sinabi na ang besyus.
Pesos ay ang natitirang bahagi nga, 3 milyong piso nga aking pawis at dugo. Tatanggapin ko ito para idonate sa mga ampunan para sa kawanggawa. Sumang-ayon ako na patawarin si Claire dahil sa huli. Isa lang din siya sa mga inosenteng, biktima na nabulag sa matatamis na salita at pekeng imaheeng anak ng dating biyenan ko. Pinayuhan ko siyang ituring, ito bilang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Umuwi sa probinsya at simulan muli ang buhay. Mahanap ngang disenteng trabaho at mamuhay ng maayos. Tumadyo si Claire. Bumuhos ang luha sa kanyang muha. Yumuko siya para magpaalam sa akin at mabilis na tumalikot. Unti-unting nawala sa likod ngang kanto, gaya ni kinuvento ni Claire. Kinagabihan. Si Bernard ay naggaladkad ng maleta at dumating sa Ninoy Aquino International Airport na may mukhang sobrang kawawa. Wala na ang kanyang disenteng at gwapong hitsura bilang isang senior manager na nagtatrabaho sa Europe. Nagmamadali siyang sumakay ng motor taxi at dumiretso sa high-end condominium unit. Ngunit ang bumungat sa kanya ay ang sayadong kahoy na pinto. Ang electronic lock ay tinanggal at pinalitan ko na ng buo. Nakadikit sa siwang ng pinto ang isang pulang ceiling tape mula sa enforcement agency. Sobrang nagulantang. Tinawagan niya ako, pero lumabas na hindi ako makontak. Nakmamadali siyang tumawag sa kanyang ina. Sinundan niya ang sirang address na ibinigay ngang kanyang ina. At kinailangan pa ni Bernard na maglakat ngang mahabang distansya bago niya matagpuan ang inn na nakatago sa isang makitit na eskinita sa labas ng bayan. Hindi na kailangan pang maghintay. Kinagabihan. Ako at si Atty. De la Cruz ay dumating din sa address na ito upang tapusin ang huling mga formalidad. Pagpasok ko pa lang sa koridor ng murang inn. Isang amoy amag at mabahong. Amoy na halo sa amoy ng basura ang direktang bumungat sa aking ilong. Nanakpaisim sa akin sa discomfort. Si Bernard ay nakaupo. Malungkot. Sa kama na may maruming at dilaw na bedsheet. Ang kanyang mga damit ay gusot at amoy maasim na pawis. Ang kanyang balbas ay magulo at hindi niya man lang inahit. Nang makita niya akong pumasok sa kwarto, biglang kumislap ang isang manipis na pag-asa sa kanyang mamata. Tumayo siya. Akmang lalapit upang hawakan ang aking kamay para makmakaawa. Ngunit agada akong umatras. Pinanatili ang napakalamig na distansya. Humagbang si Atty. De la Cruz sa unahan. At walang awang inihagis ang folder na naglalaman ng sumom para sa preliminary hearing ng divorce case sa kama. Nakapamulsa ako. Tiningnan ang kanyang gusgusing hitsura. Ang taong dating kasama ko sa loob ngang 3 taon. At malakas na ipinahayag ang isa pang nakakagulat na balita na nagpapabagsak. Malinaw kong sinabi sa kanya na si Claire ay nagpa-abort. Ibinalik sa akin ang natitirang pera. At ganap na pinutol ang lahat nega koneksyon sa kanya. Ang kanyang anak na lalaki. Ang tagapakmana ang kanyang angkan na labis niyang inaasam at hinihinte. Ay, tuluyang nawala sa mundong ito dahil sa kanyang sariling masamang karma. Nang marinig ito, labis na nagulantang si Bernard. Hindi siya makatayo. At bumagsak sa maruming tile floor ang mga biyenan ko na nakaupo sa sulok ng kwarto. Nang marinig ang nakakagulat na balita, ay napayak din ng malakas. Hinahampas ang kanilang dip-dip at sinisisi ang langit sa pagpaparusa sa kanilang pamilya. Kinabukasan ng umaga, nagpadala ng text si Bernard para makipagkita sa akin sa isang pamilyar na coffee shop sa kanto, kung saan kami nagdate noong mga unang araw ngang eming pagkakakilala. Nananatili pa rin ang simpleng hitsura ng coffee shop. Ngunit ang damdamin ng tao ay tuluyan ng naubos. Pakakita sa akin na nakaupo sa silya. Hindi na inalintana ni Bernard ang dignidad ng isang edukadong lalaki at lumuhod sa aking paanan sa gitna ng
maraming taong dumadaan. Umiyak siya ng husto. Patuloy na sinasampal ang kanyang mukha at humikbi habang inaamin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nagmamakaawa siya sa akin na maging mahabagin. Bawin ang kaso, alisin ang asset freeze order, at bigyan siya ng huling pagkakataon na magsimulang muli. Upang alagaan ang kanyang matatandang, magulang na ngayon ay walang tirahan at nagugutom. Kalmado akong tiningnan siya na gumaganap ng kanyang purme act. Nang walang anumang bahid ng emosyon o awa sa aking puso, inatras ko ang aking pa. Umiwas sa kanyang umiyak na yakap. Humihop na mapait na tsa at malamig na nagsalita. Matatag kong tinanggihan ang kanyang murang pakiusap. At kasabay nito ay ibinunyag ang bawat masasamang taktika, ang bawat malupit na plano na kanyang ginawa upang lokohin at abusuhin ang aking ari-arian. Direkta kong sinabi sa kanya na ang kanyang sariling kawalang awa at walang hiya ang pumatay sa lahat ng aming 3 taong pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa bago ako tumayo at umalis sa coffee shop. Nagbigay ako ng huling mapanirang suntok upang itulak siya sa pinakailalim ng kailaliman. Malinaw kong inihayak na binuo ko ang lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang madalas na pagpapabaya sa trabaho at pagpunta sa kasama ang intern. Mas seryoso pa, ginamit ko ang aking mga koneksyon upang makakuha ng sapat na ebidensya tungkol sa kanyang pekeng resibo. Pagnanakaw ng pondo ng proyekto ng kumpanya at paggamit nito para sa personal na gastos at pagbili ng branded items. Ang lahat ng makakapal na folder na yon ay ipinadala ko sa pamamagitan ng anonymous express mail direkta sa mesa ng Board of Directors. Tiyak na sa nilang araw. Ang order na paupapatalsik. Pagdidisiplina, pagtanggal ng lahat ng benepisyo, at criminal charges para sa embezzlement ng ari-arian ay ipapadala ng kumpanya direkta sa kanya. Nang marinig ni Bernard ang matitinding salita ko, agad siyang namutla na parang papel. Bumaksak ang kanyang makamay sa ere. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang pag-asa habang tinitingnan ang aking laikot. Naklalakat ng tuwid. Nang hindi lumingon. Ang preliminary hearing sa divorce case at asset dispute sa pagitan namin ni Bernard ay naganap isang malamig na umaga ng taglamig. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo. Ang bawat bukso ng hanging amihan ay humihip sa mga puno na walang dahon. Sa kalsada patungo sa gusalingang Regional Trial Court, kabaliktaan na matsineng lemi sa labas. Ang aking puso ay napakatahimik at matatag ngayon. Nagsuot ako ng isang matalim na black suit. Nakapusot ang aking buhok ng maayos. At buong pagmamalaking naglakad patungo sa courtroom. Sa aking tabi ay si Attorney de la Cruz na may tiwala sa sarili. Hawak ang kanyang briefcase na puno ang legal na dokumento. Si Bernard ay dumating ng 15 minuto ang huli. Nang makita ko ang kanyang hitsura pagpasok niya sa courtroom. Halos hindi ko na makilala ang lalaking minsan kong nakasama sa loob ng 3 taon. Kitang-kita ang kanyang pamamayat. Malalim ang kanyang mga mata. At pagod ang kanyang balikat. Nakasuot siya ng isang lumang jacket na lukot-lukot. Magulo ang kanyang buhok at hindi man lang inayos. Wala na siyang pera sa cart para kumuha ng abogado. Mag-isa si Bernard na lumakat patungo sa witness stand. Nakatayo ng nanginginig sa harap ng hurado. Paminsan-minsan ay pasulyap-sulyap siya sa akin. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang malamig na katahimikan mula sa babaeng minsan niyang pinagtaksilan ng walang awa. Sa loob ng mahigit 2 oras ng pagdini. Labis na tensyonado ang kapaligiran sa loob, nesilit. Malakas na tumayo si Attorney de la Cruz upang ilahat ang kanyang argumento sa pagtatanggol sa aking legal na karapatan. Isang seryengang matitinding, ebidensya ang ipinahayag.
Nogonop na nagbunyag mo siya manggugali ni Bernard. Iyon ay ang detalyadong bank statement ng 3 milyong pisong inilipat direkta sa account ng kanyang kabit. Iyon ay ang mga larawan ni Bernard at ng kanyang batang kabit na naglalambingan sa isang marangyang resort sa Palawan. Iyon ay ang kumpirmasyon mula sa kumpanya na walang business trip sa ibang bansa. Kasama ng disciplinary action file ng kanyang pagpapatalsik dahil sa embezzlement ng pondo ng kumpanya at paglabag sa moralidad. Sa harap ngang malinaw na ebidensya na hindi may tatanggi, ganap na nanahimik si Bernard. Nakayuko sa dock. Hindi makapagsalita ng anumang pagdadahilan. Sa huli, malakas na pinukpok ng presiding judge ang kanyang gavel sa mesa. At malakas na binasa ang hatol, pinaktibay na korte ang aking petisyon para sa divorce. Lahat ng ari-arian, kabilang ang high-end condominium unit at ang luxury car, ay mapupunta sa aking eksklusibong pagmamay-ari. Ito ay dahil sa malinaw na pinakmulan ng pera bago ang kasal at mula sa aking mga magulang. Si Bernard ay umalis na walang-wala at may obligasyon na agad ibalik ang 3 milyong pisong palihim niyang inilipat. Hindi lang iyon. Inutusan din ng korte na bayaran niya ako ng karagdagang 500,000 pesos para sa matinding emosyonal na pinsala na kanyang idinulot sa akin. Paglabas ko sa hataneh husalineh korte. Muling humihip ang hanging amihan sa aking muka. Sobrang lamig. Agad akong inabol ni Bernard. Sinubukang abutin ang laylayan ngang aking jacket. Umiyak siya ng husto. Lumuhod sa malamig na tileflor. Nagmamakawa sa akin na maging mahinahon. Huwag siyang pilitin magbayad ng utang ngayon. Nagreklamo siya na ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang namumuhay ng walang tirahan. Walang ni isang pagkain na nakakabusok. Kalmado akong kumuha 500 pesos mula sa aking wallet at inihulog ito ng mahinahon sa lupa sa harap niya. Malamig akong nagbitiw ngang isang matatag na pahayag ito, ang huling pera na ibinigay ko bilang kawanggawa para sa inyong pamilya. Kunin mo ito at bumili ng pagkain para sa iyong mga magulang. Mula ngayon. Tapos na ang lahat sa atin. Pagkatapos, magsalita. Tumalikod ako at sumakay sa naghihintay na kotse. Isinara ang pinto. At tuluyang iniwan ang traidor na lalaki. Nalulunod sa matinding pagsisisi. Lumipas ang panahon. 2 taon na ang nakaraan mula nang matapos ang divorce hearing. Nagpasya akong ibenta ang condominium unit sa Maynila. Inayos ang lahat ng aking gamit. At lumipat sa Cebu City upang simulan ang isang bagong kabanata. Ang dynamic na kapaligiran ng ekonomiya at ang abalang ritmo ngang buhay sa Southern Region ay nagbigay sa akin ng walang hanggang lakas. Sa aking matalas na kakayahan at malawak na karanasan sa media at marketing. Mabilis kong napatunayan ang aking posisyon. Ngayon, ako ay nakaupo sa posisyon bilang pinakabatang at pinakamakapangyarihang babaeng partner sa isang malaking venture capital fund na matatagpuan sa sentro ng downtown Cebu. Ang aking buhay ngayon ay isang makulay na larawan. Malaya, independent, at punong pagmamalaki. Isang kepi na weekend. Dumalo ako sa isang high-class business party para sa mga negosyante na inorganisa ng Investment Association sa isang 5-star hotel sa tabi ng Mactan Channel. Dito, nakataon akong nakita muli ang aking dating boss noong nagtatrabaho pa ako sa Maynila. At si V, ang aking matalik na kaibigan na naging kasama ko sa mapinakamahirap na panahon. Niyakap ako ni V. Pinupuri ang aking makikinang na hitsura at elegantang aura ngayon. Hawak ang isang basong red wine. Ibinaba ni Fee ang kanyang boses at ikinuwento sa akin ang pinakabagong balita tungkol sa pamilya ngang aking ex-husband.
Ikinuwento ni Fay ng may matinding kasiyahan pagkatapos na masukpo na korta ang kanyang utang, tinanggal sa trabaho ng kumpanya, at nahaharap sa disciplinary action. Hindi na nakatira si Bernard sa maunlad na kapital. Kinailangan niyang dalhin ang kanyang mga magulang sa isang liblib na probinsya sa kabundukan upang maiwasan ang paghahanap ng mga loan sharks. Ngayon, ang taong dating nagpakilalang senior manager ay kinakailangan magtrabaho bilang isang sales agent. Nagbebenta ng bawat paketeng produkto upang kumita ng barya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kinasal si Bernard sa isang mas matandang babae na dating may asawa at may isang napakakulit na anak na lalaki. Ang kanyang bagong buhay, may asawa ay punong patuloy na away dahil sa presyon kampra. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong dating, nagreklamo at minamalit ako, ay kinailangan bumangon ng maaga. Makbisikleta patungo sa palengke. Kumuha ng gulay at ugat upang ibenta. At hirap na kumita ng barya upang tulungan ang kanilang anak sa pagpapalaki ng anak ng kanyang asawa, pagkatapos marinig ang kwento. Ngumiti lang ako ng bahagya at humigop ng alak. Ang lahat ng put at galit nung nakaraan ay ganap ng nawala. Napalitan ng isang kalmadong kaluwagan. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin ang isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Raymond. Isang matagumpay na negosyante na aktibo sa import at export ng mga produkto, ang taong nakilala ko ang ilang beses sa economic conference. Si Raymond ay may elegantang hitsura, kalmadong ugali, at isang napaka-kaakit-akit na ngiti. Kusanglup siyang nag-angat ng baso at marahang itinapik sa aking baso ang alak. Nagbigay ng taos pusong papuri sa aking proyekto na iprinesenta kaninang umaga sa isang malalim na boses. Magalang na inanyayahan ako ni Raymond na maghapunan ng pribado sa isang French restaurant ngayong weekend. Ang kanyang taos-pusong tingin at ang kanyang lubos na paggalang ay nakpakilos sa aking puso. Nasarado sa loop niya 2 taon. Ngumiti ako ng masaya. Tumango at tinanggap ang kanyang imbitasyon. Nagtapos ang party. Ako mismo ang nagmaneho pauwi sa aking luxury apartment na puno ang mainit na dilaw na ilaw. Nakatayo sa harap ng malaking salamin. Tinitingnan ko ang aking sarili. Isang babae na nalakpasan ang bagyo. Personal na sinira ang mga tanikala ng kasinungalingan upang itayo ang kanyang sariling maluwalhating imperyo. Nagzets ako at nahanda na matulog para bukas ay isang bagong araw ngang trabaho. Ang masakit na nakaraan ay opisyal ng naiwan. Ang hinaharap ay malawak, malaya, independent. At ganap akong handang tanggapin ang isang tunay na kaligayahan na nararapat sa akin. Salamat sa buhay na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsimulang muli. Nakatayo at tinitinyan ang daloyeng grapiko sa mga kalsada ng Cebu. Ang aking puso ay magaan na ngayon. Ang taong nakalat na kasinungalingan ay nakdurusa na ngayon sa matinding karma. Nawawala ang kanyang dignidad at pamilya. Ang pinakamapait na bagay sa buhay ng isang babae ay ang pagbibigay ng kanyang kabataan sa isang traidor. Ngunit ang pinakamatibay na kalasag ay wala sa marriage certificate kundi sa kalayaan ng isip at sariling kakayahan. Ang kasalay para sa pagprotekta sa isa't isa sa panahon bagyo. Hindi para lumihang bagyo. Inilipat ng hangin ang malumang abo. Ibinalik sa akin ang isang malawak at payapang langit